Hoy, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, kumusta po tayo? Quick video lang tayo, ka-coffee, patungkol po ito sa Senate Blue Ribbon Committee. Kasi kung yung matatandaan, no, yung testigo ni Marcoleta, remember si Gutesa? Itong si Gutesa, yung nagbintang kay Speaker Martin Romualdez na isa daw po sa dinideliveran nila ng mali-malitang pera, bilyones, ka-coffee. Matapos siyang magtestimonya dyan sa Senado, kasi dinala siya dyan ni Marcoleta eh. In fact, ano siya eh, surprise resource person siya eh. Surprise witness siya. Even si Senator Panfilo Lacson that time na siya ang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, eh hindi alam na titestigo itong si Gutesa. Ang problema, nawala. Nagtago. Inibitahan dyan sa DOJ para masuri yung kanyang mga statement para baka lumusot siya sa Witness Protection Program, pero hindi na po yan sumipot. Hindi na po nagpakita itong si Gutesa. Now, wala tayong chairperson, di ba, ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang vice chairperson, si Senator Erwin Tulfo, ang mag-take charge. Kumbaga, ang officer in charge ng Senate Blue Ribbon Committee. And inaasahan po na after ng undas break, magkakaroon po muli ng investigasyon ang Blue Ribbon Committee patungkol po dito sa mga anomalyang flood control projects. Ang problema, hindi makita itong si Gutesa. Nagkakapagkita ko sa inyo. Actually, pagkakataon na ito ni Gutesa eh, harapin niya itong si Romualdez kasi inimbitahan din po si Romualdez, inimbitahan din po si Zaldico. Ayan, magharap-harap kayo dyan sa Senado, no? Maganda yan, harapan. Kung totoo talaga yun, totoo yung sinasabi mo, sabihin mo sa harapan ni Romualdez. At the same time, si Romualdez at si Zaldico, eh, masasagot din po ng direkta. Di ba? Maganda yung harap-harap kayo dyan eh. Ang problema, hindi makita itong si Gutesa. Saan tinago ito ni Marcoleta? Kasi si Marcoleta ang naglabas niyan. Hindi natin alam kung siya ang nagtago niyan, pero marami mga speculations dahil ikaw naglabas niyan, may alam pa dyan kung nasaan na. Kasi masisira din yung pangalan mo eh. Saan ka humugot ng witness na yan? Bakit biglang nawala yung witness na yan? O ilabas mo yan, total ikaw naman nagpasok dyan. Di ba? Pakita ko sa inyo itong balita mula sa politico.com. May hamon po dito si Erwin Tulfo, no? Erwin Tulfo dares Orly Gutesa come out of hiding, confront Martin Romualdez, Zaldico about flood control kickbacks claim. Diba? Simple lang yan eh. Ang sinasabi ni Erwin Tulfo dyan, lumabas ka. Diba? Kumprontahin mo si Romualdez, kumprontahin mo si Zaldico. Bakit ka nagtatago? Sino ang nagtatago sa'yo? Diba? Kasi ano lang eh, parang nanira ka lang ng tao. Tapos, wala ka naman matibay na ebidensya. Tapos, matapos pa magsiwalat, kung pasabog nitong mga revelasyon na ito, bigla ka mawawala, bigla ka matagtatago. Only to find out din, lumabas na peke yung notaryo. Nung pinatawag sa DOJ, hindi nagpakita. Paano yung credibility mo niyan? Diba? Paano ka paniniwalaan ng taong bayan? Paano ka paniniwalaan ng ICI? Paano ka paniniwalaan ng korte? Nagtatago ka na ngayon. Hey, sasabihin nila eh, kasi kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili. Mamaya ipalaglag siya, ipatumba siya ni Zaldico o ni Romualdez. Ayun lang pala eh. Bakit hindi ka sumipot sa Department of Justice? Diba? Nung hearing niya, kinabukasan pinatawag siya sa DOJ. I-assess yung kanyang affidavit, i-assess yung kanyang statement kasi pwede siyang lumusot o pumasok sa Witness Protection Program. So kung takot siya sa kanyang security, wag kayo ang protection mo, yung WPP. Ang problema, hindi sumipot. Hindi nagpakita. Sino ang nag-utos sa kanya na huwag magpakita? Si Marcoleta, hindi nagsasalita dyan. Pero maraming tanong na dapat sagutin si Marcoleta dyan kasi siya yung naglabas niya eh. Diba? Dala-dala niya yung tao na yun. Kumbaga pananagutan niya yan. Ipaliwanag niya nasaan na yan. Ngayon na mag-i-hearing ulit, kailangan gumawa ng parang si Marcoleta para mapalabas niya yung si Gutesa. Pasinungalingan ninyo yung sinasabi sa inyo na invento lang yan. Parte lang yan ng drama ninyo. Diba? Ilabas ni Marcoleta si Gutesa. Yun lang yun eh. Magkaharap-harap na kayo dyan. Acting Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Erwin Tulfo has dared security aide turned whistleblower Orly Gutesa to surface and attend the next scheduled hearing on the flood control corruption scandal. Okay, two things. First, ayaw na natin na magkaroon po ng hearing dyan sa Senate Blue Ribbon Committee kasi medyo nagiging grandstanding yan eh. Di ba? At pangalawa, andiyan na ang ICI, nagsasagawa na sila ng investigasyon. Pero, again, in aid of legislation, wala tayong magagawa dyan. Kung
ibang leadership dyan sa Senate Blue Ribbon Committee, kasi Erwin Tulfo na tumatay yung chairperson ng Blue Ribbon Committee, at decision niya na magpatawag o magsagawa ng investigasyon as long as approved yan. Actually, kahit hindi approved ng plenary kasi yan ang kagandahan kapag ikaw ay Blue Ribbon Committee, may mga kapangyarihan ka na may gusto kang imbestigahan, hindi na po dadaan sa plenary yan, diba? So discretion po yan ni Erwin Tulfo, and I think suportado naman siya ni Tito Soto na Senate President na magsagawa siya ng investigasyon dyan. Actually, pagkakataon din ito kay Romualdez, pagkakataon din ito kay Zaldico na magpaliwanag. Pagkakataon din ito kay Orly Gutesa na lumabas siya at magpaliwanag. Si Zaldico, dadalo ba? Yun ang malaking tanong dyan. Kasi isa siya sa sana Actually, parang lumalabas na isa siya sa primary suspect dito sa mga manumalyang flood control projects. Nag-resign na siya bilang representative ng Ako Bicol Party List. So, kumbaga ngayon private citizen na ito. Mas mabilis na lang itong ipatatawag. Ang problema, hindi natin alam kung nasaan. Nagtatago. Pangalawa, si Speaker Martin Romualdez, bagamat hindi na siya speaker ngayon, siya po miyembro pa rin po ng House of Representatives. Siya po isang congressman pa rin as of the moment. And once na magsagawa ang Senado, ganoon din naman sa House of Representatives, once magsagawa sila ng investigasyon, pinapractice po dyan yung interparliamentary courtesy. Ibig sabihin, hindi nila mapipilit ang miyembro ng House na dumalo sa hearing ng Senado. Ganoon din po ang House, hindi nila mapipilit ang miyembro ng Senado na dumalo sa House. Diba? Pero, ito na-discover ko. Si Erwin Tulfo yan. Si Erwin Tulfo, hindi naman magkaibigan, no? Pero in good terms yan kay Romualdez. Diba? And I think in good terms din yan kay Zaldico. Hindi natin sila sabi na magkasabot sila sa kung ano mga kalokohan, no? Pero I think in good working relationship siya doon sa dalawa. So mabilis na lang yan. Oh, pare, pwede ba umattend ka dito ng hearing kasi nasisira yung imahe ng House of Representatives dito? Pwede ba umattend ka dito sa hearing? Ang pinupunto natin, may way si Erwin Tulfo na mapadalo itong dalawa na yan. Kaya nagsasalita yan, feeling ko ganyan Kaya nagsasalita, may pagka-confidence si Erwin Tulfo dyan. Kasi feeling ko may contact din siya dito kay Zaldico at kay Speaker Martin Romualdez na may way siya para umattend itong dalawa na to sa hearing. Perfect kung dadalo din itong si Orly Gutesa. Kasi pagkakataon na yan, para magharap-harap na kayo. Ang problema nga kasi nagtatago itong Orly Gutesa. Tulfo said he has tentatively scheduled the next hearing on November 10 or after the undas break of Congress. November 10, anong araw po yung November 10 na yan? And I think matutuloy yan. Ang November 10 araw po yan ng Lunes, so second Monday of the month. And I think depende rin yan sa availability ng schedule, no? Pero kung magpo-push through yan sa November 10, I think either doon sa dalawa, si Zaldico or si Romualdez ay dadalo po dyan sa pagdinig na yan. Kaya dapat ang hamon natin ngayon kay Marcoleta, ilabas mo sa lungga itong si Gutesa. Yun lang yun Sir, total ikaw naman naglabas niyan sa investigation dyan sa Senado, ikaw din ang maglabas kung saan man ito nagtatago, di ba? Para magkaharap-harap sila dyan. He said he plans to invite former Speaker Martin Romualdez and resigned Ako Bicol Representative Zaldico so they could confront Gutesa. Gagawin niya yan. Hindi ako nagdududa dito kay Erwin Tulfo. Pag sinabi niyang iimbitahan ko yan. And I think out of respect or due to siguro good working relationship, dadalo itong either si Romualdez o itong si Zaldico. So dapat na-judge si Gutesa, no? Who alleged that he delivered cash-filled suitcases to the residents as part of their kickbacks from defective flood control projects. Doon pa lang sa mga inamin ni Gutesa, marami na questionable dyan So itong follow-up hearing na to ng Senate Blue Ribbon Committee, pagkakataon na rin po yan sa mga senador, follow-up questions kay Gutesa kasi maraming questionable doon sa kanyang statement na nagdi-deliver siya. Naghahatid siya ng salapi doon sa bahay ni Zaldico at dito sa bahay ni Romualdez. At nilinaw naman ni Romualdez yan na yung punto na yan o yung panahon na yan na sinasabi ni Orly Gutesa na nagdi-deliver siya ng pera, wala siya. Yung bahay na yan na sinasabi niya, yung address na yun, walang tao doon, kundi mga construction workers dahil under renovation yan. So, yan yung mga pagkakataon, yan yung mga tanong na dapat masagot ni Orly Gutesa para maibalik niya yung kanyang credibility kung meron man, di ba? Ang sinasabi pa ni Tulfo dito, magiging patas tayo. Kung ano meron dyan, sino man bisita natin dyan, tatanungin natin ng diretso. Kahit si Romualdez, tatanungin ko, may kinalaman ka ba dyan? Itong si Zaldico, alam mo, pera ng tao yan, kaya
karapatan nilang malaman saan napunta. Bakit mo ninakaw? Grabe si Tulfo dito. Talagang hindi niya sisinuhin ito. Ganun talaga yung tanong. Hindi pa tanong eh. Ikaw ba yung nagnakaw niyan? Ang tanong agad bakit mo ninakaw? Ganun dapat. Diba? Kasi sa sitwasyon na yan wala kang marinig na explanation kay Zaldico. Ano ba talaga? Ninakaw mo ba yan o hindi? Si Romualdez, maririnig mo ng paliwanag Mariringgan mo ng paliwanag, pero si Zaldico hindi lumulutang. Imbis na lumutang siya para harapin yung investigation dito, nag-resign bilang kinatawan ng Ako Bicol Party List. So yan ang tanong sa kanya ni Tulfo, bakit mo ninakaw? O pagkakataon kay Zaldico yan, umatid ka rin ng hearing dyan, sagutin mo yung tanong na yan, bakit mo ninakaw? Medyo masakit nga lang yung tanong na yan, di ba? Parang may certainty ang dating dito sa tanong ni Tulfo, bakit mo ninakaw agad May ebidensya ata Di nga po mahanap saan na lumutang. Kung nakikinig siya, Mr. Gutesa, labas na kayo. Kailangan panindigan mo ito. Gusto ka pang makumpronta ng mga kinukumpronta mo. Sabi ni Tulfo. See, yung ganong linyahan, I think, nagmensahe o nagbigay ng abiso either nga si Zaldico at itong si Speaker Martin Romualdez dito kay Tulfo na sige, ituloy niyo yung hearing na yan, a-attend ako dyan at kukumprontahin ko yung Gutesa. Feeling ko lang naman yan, may mga ganyang arrangement, may mga ganyang usapin. So pagkakataon na ni Marcoleta yan, ilabas mo yung alas mo. Total, ang alas mo dyan sa tingin ko si Gutesa, or else mapapahiya kayo. Actually, napahiya na nga di ba? Kasi yung credibility pa lang, questionable na. Yung coaching sessions ni Marcoleta dito kay Gutesa, medyo halatang halata. Di ba? So, chance nyo na yan para mai-recover, para makabawi kayo, bumangon kayo dyan. If you keep on hiding, mawawalan ng saysay ang iyong testimonya, sabi ni Tulfo. Tulfo said he will conduct 1 to 2 more hearings to conclude the Blue Ribbon probe on alleged kickback scheme in GOES or substandard flood control projects, enriching corrupt contractors, district engineers, ganoon din po yung ibang mga mababatas. That was first exposed by Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. So 2 more daw, Ka-Coffee. 1 or 2 more. So posible na yung gagawin nila dyan sa November 10, last hearing na po yan. Or posible naman na masundan pa ng isang hearing. But the main direction is itigil nyo na yan. Di ba? I think may bas-bas din yan. Itigil nyo na yan. Yung investigation nyo sa Blue Ribbon Committee. Kasi hindi naman ganun ka-effective yan as compared sa ginagawa ng ICI. Hindi mo naman sinasabi na mabagal ang ICI kasi mabilis sila mag-recommenda. Di ba? And may pagka, maraming prejudgment na nagaganap dito sa investigation ng Senado. At medyo grandstanding ang dumarating dyan. In fact, dahilan nga yan kung bakit nawala sa pwesto ito si Senator Panfilo Lacson. So 1 or 2. So antabayan na natin yan. So madaling sabi, baka this November matapos na po itong investigasyon ng Blue Ribbon Committee dyan sa mga anomalyang flood control project. So yan, Senator Marcoleta, kung nakikinig ka sa sinasabi ni Erwin Tulfo dito, ni Senator Erwin Tulfo, last na. Last or isa pa. So ilabas mo yung alas mo. Ilabas mo si Gutesa, and I think si Romualdez lalabas, si Zaldico lalabas, magharap-harap kayo dyan. Diba? I-redeem ninyo yung credibility ninyo kung meron man na nasira, Marcoleta, at garoon din ang iyong witness na si Gutesa, yung surprise witness mo na ikaw lang nakakaalam. Diba? Pagkakataon nyo na yan, i-redeem nyo na yan para mabawi ninyo yung inyong credibility. Sige, i-komento po ang inyong opinion, reaksyon. Ka-Coffee, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Baka ba yung mga gusto po kayong sabihin, lagay dyan sa ating comment section, no? Pasensya na kayo, medyo mahina yung boses natin dahil nasa hotel tayo, no? Nasa lobby tayo, medyo nakakahiya din naman. Dahil may mga tao na bagamat gabi na po dito, no? I-komento po ang inyong opinion, reaksyon dyan sa comment section. Yung mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-like and follow, please. Like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe na rin po kayo. At magkita-kita tayo Ka-Coffee sa aking susunod na video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.